What's up? What's up? What's out? What's out? So guys, i-share lang ni Engineer Banji yung namin gagawin. By the way guys, for today's video, mag-charge po tayo sa accumulator natin sa debit crane ng rescue boat. Medyo mababa na kasi yung pressure. Ang maximum niya ay 5.5, nasa almost 3.5 lang yung naiwan ngayon. Kaya samahan nyo kami, i-charge natin yung accumulator. So ang unang gagawin natin guys ay buksan yung accumulator valve para magkaroon ng pressure o madrain natin yung langis niyan sa loob pabalik sa tangke. Tapos tingnan natin yung pressure doon kung ilan. Binubuksan pa ni Segundo yung cover natin. Yan, yun, nakita natin almost 10.5 ang pressure niya sa accumulator natin. Ngayon, ang gagawin natin ay ang next step natin doon. Nakita yung level ay normal yon, nasa normal yung langis. Ngayon, bubuksan natin yung service valve or maintenance valve para ma-drain lahat yung langis galing sa accumulator. Pag mapuno yan, ayun, nawala na yung pressure, bumagsak na, nabuksan na yung barbula, yan, yung lahat na langis sa accumulator tank, babalik yan dyan sa loob ng tangke. So habang nag-antay tayo mag-drain yung oil, sit up natin yung regulator valve o yung charging valve. Yan, yan sa butas. Tulo. Yan. Dito naman, connection, papuntang nitrogen tank. Masa si Banji yung engineer ko. Yan, si Banji. Engineer Banji. What's out? What's out? What's out? Malayo pa. Tumutunog pa yung tangke natin, narinig nyo. Ibig sabihin, nag-drain yan. Alright. Ito. Dito pala tayo ngayon sa Storkey. Alright. Ganda ang dagat sa mga wit. Alright, malapit na. So guys, napuno na. Galing dito, napuno na siya. Pero mayroon pa rin siyang, narinig nyo pa. Sige, may pressure pa siya. Yan. So guys, ready na. Na-drain na lahat yung langis. Zero na yung pressure. Wala nang tumutunog. So, charging na tayo. Ito pala muna, kung paano malaman yung kung ilan yung naiwang nitrogen dito, paano mag-check ng nitrogen na sa botilya niya. So i-close mo lang yung itong service valve o maintenance valve. Kung masirado mo na to, tinuro lang to sa technician ha. Tapos start mo doon yung motor ng 3 seconds. Ito yung motor. Bilang ka lang ng 3 seconds. 1, 2, 3, stop. So, tingnan natin doon yung ilan yung pressure. So nakita nyo yun, 3.5. Yun yung pressure nya sa accumulator natin. Ang kailangan natin ay 5.5. So i-drain natin ulit para makita natin. Isang testing pa. So na-drain na ulit natin. Testing natin ulit. Sarado yung maintenance valve. Punta tayo sa bomba, sa hydraulic pump. Start in 3 seconds. 1, 2, 3, stop. Balik ulit para matesting natin. Pakita natin yung totoo ba. O pareho lang, 3.5 o 3.3.
So magkarga na tayo. Ito pala naka slack o open. Ito yung magpo-push dito para magkarga. So open position to. Then ang next step natin ay buksan natin yung nitrogen tank para mag-charge na tayo doon sa accumulator natin, accumulator tank. Doon lang tayo mag-control sa pressure sa regulator valve nya habang dandahan natin kargahan yung accumulator tank. Yan si Banji, tinignan agad yung pressure nya, umangat na daw agad. Ayun. So dandahan lang ang pagkarga habang ni-regulate ni Segundo yung barbula doon. Dandahan natin paangatin yung pressure. Ayan, tumataas na. Up, sarado. Sige pa. 4.1. Buksan mo. Ang purpose po sa video na to guys ay para po makatulong sa kapwa namin engineer sa barko at makatulong din sa mga, lalo na sa mga baguhan na nagbabarko, kung paano magkarga o mag-check sa pressure ng accumulator sa debit crane ng rescue boat. Sana po nakatulong po itong video sa inyo, lalo sa mga baguhan. Sarado. Alright. Hintayin natin ulit. Sarado ang hydraulic, na nitrogen. Sarado ng nitrogen. Hintayin natin ulit yung. So para sigurado tayo, ulitin natin ng 2 bisis. Okay, sarado ko yung maintenance valve. Start mo yung hydraulic in 1, 2, go. 2, 3, up. Oh, okay na. 5.5 dapat yung laman nitong accumulator natin. Ayan, 5.5 na. So okay na guys. So thank you for watching. Babush.